Alright, mega mega love shout out. Mabsat, wait lang. Tanggalin ko lang yung maingay. Alright, mega mega love shout out. Good morning pa din, Mabsat, no? So, pakinggan natin, may interview si Attorney Cayosa. Ito, isa sa mga dating president po ng mga lawyers ng IBP. Wait lang, asan na yun? Ito. Meron siyang sinasabi tungkol dito saan sa Cayetano Black Supreme Court petition may become moot in new Senate President is elected in special election. Pakinggan natin, Attorney Cayosa. Good morning! Good morning, Alvin. Wait. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo, kukuha lang po kami ng insights dun sa Attorney special Igon session Cayosa na ipapatawag po ng Presidente mamaya. Anong expectation ninyo from the Senate and from the House of Representatives, Attorney Igon? Well, mukhang ready naman hong dumalo yung ating mga mambabatas. Ang binabantayan siyempre, yung mga senador kung ilan ang dadalo. Kung matutupad yung pangako ni Senator Villanueva, at least magiging 13 sila. Hindi rin natin alam kung meron pang iba dun sa minority bloc ni Senator Cayetano ang dadalo sa sesyon. Sapagkat trabaho ko nila yan obligasyon nila yan, hindi naman optional yan. Pero anong position ninyo, Attorney Igon, na kung 12 lang sila, halimbawa na ipagpalagay natin, hindi pupunta si Villanueva, although nangako na po, kung 12 lang ba sila ay hindi uubra na mag-special session? Pwede ho naman sapagkat ang kanilang sinasite yung ruling ng Supreme Court sa Avelino versus Cuenco. At sa tingin ng marami ay applicable pa rin yan sa sitwasyon sa ngayon. Though it is not exactly the same, pero yung rationale at saka yung spirit of the jurisprudence at ng ating konstitusyon, pareho pa rin. Opo. Ang sabi po kasi ni Senador Alan Peter Cayetano, ang purpose lang ng special session ay palitan ang Senate President o maghalal ng bagong Senate President at palitan ang namumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa isip ko naman, kung may 13, inevitably, talagang pwede pong maghalal ng bagong Senate President, hindi ho ba? At magbago ng mga komite. Kumaga yun talaga ang consequence pag nagkaroon ng 13. Hindi ho ba? Tama po. At naintindihan natin si Senator Cayetano, pero yan yung kanyang opinion. At malinaw na ang kanyang pinoprotektahan, siyempre yung kanyang posisyon at personal na political agenda. Pero hindi niya pwedeng pagbawalan na mag-attend. Tungkulin ho ng mga senador na mag-attend sapagkat merong valid call for a special session. Kung titignan natin yung nakalistang mga batas, importante naman mga yon. So hindi rin niya pwedeng sabihin yan lang ang dahilan. Maaring yan ang isa sa mga practical na resulta pag dumating ang isa pang senador. At maaring i-confirm nila, i-validate nila, i-regularize nila yung ginawa nung nakaraang linggo na nag-elect sila ng mga bagong opisyal ng Senado. Opo, pero ito pong kampo ni Senator Cayetano ay pumunta na po sa Korte Suprema, hindi ho ba? So wala naman po yung impact sa special session dahil iba naman po yung kini-question po nila, Attorney, And by the time na yan ay hatulan po ng Korte Suprema, yan po ba ay magiging moot in academic na kung by this time or today, makahalal po sila ng mga bagong leader ng Senado? Hindi ho kaya? Opo, pag nakahalal sila ngayon sa session na ito ng bagong leader, nakahalal na. At umabot dun sa 13 ang boto ng bagong presidente ng Senado at mako-confirm yung mga appointments ng mga committee chairs at saka yung Senate Secretary, di moot and academic na yung petition nila na hinihain kahapon. Maaari din na gagawin ng Supreme Court sabing moot and academic, but for the future guidance, di-decisionan pa rin nila yon. Hindi natin alam kung gagawin nila yan o kaya mag-iwas pusoy na lang sila at sabihin na moot and academic na kasi regular naman na yung pagkahalal dun sa mga opisyal. Yeah, I was about to say that, na kako, baka pwedeng desisyonan na rin ng Korte Suprema kasi
baka pwedeng mangyari po ulit, attorney. Hindi ho ba na pag may Dumating nangyaring daw, ganito, dapat matik na alam natin na ganito. Hindi tayo may nabasa ako ngayon, Mabsat, 43 minutes ago. Senator Amy Marcos arrives at the Senate. O ba, dumating daw si Amy Marcos, says he's okay with the Senate leadership change. Okay. alangan kung mag-a-apply ba yung Avellino versus Cuenco. Kasi ang sinasabi doon ng ibang kampo is, wala namang abroad eh. Ang kaso doon, malinaw na ang senador ay nasa abroad. Ito wala naman, nandito lang naman ah. Maganda kung di-decision nila yan para for future reference. But a conservative Supreme Court, maaring iwas controversy na lang sila kasi it's a highly charged issue. At saka yung argument na wala namang abroad, nasa abroad, mas malala yung sitwasyon kasi nakakulong yung isa, hindi makalabas, non-bailable. Yung isa naman nagtatago. So mas mahirap po yun tawagin na pa-attend sa Senate. So these are all mga speculative at this point, but maganda yung punto mo at sana nga ganun ang ginagawa ng Supreme Court para sa ganun magabayan at maiwasan at mabawasan itong mga bangayan at kanya-kanyang opinion ng iba't ibang partido sa politiko at mga kagaya din natin kayo sa media, mga abogado. Di gawin na lang sana maging medyo proactive sana ang Supreme Court. Makakatulong yon sa ating bansa. Opo. And on another issue, Attorney Egon, I wonder ano po ang posisyon po ninyo doon sa kung saan ibabangga yung 2/3 pag kailangan natin ng conviction ng akusado sa impeachment trial, nga kung ganyan ang sitwasyon na ang isa po ay suspindido bilang senador for 90 days at yung isa naman po ay hindi mahagilap. Kasi ang sabi ni Senate President pro tempore, as far as the Constitution is concerned, this is a is. Ang kailangan mo to convict. Although, paano naman yun? I mean, parang unfair naman na ang pagbabatayan ay ang 24 kung ang dalawa sa kanila ay indisposed. Hindi natin mahagilap kung nasaan, hindi natin mapipilit na umattend ng sesyon o ng hearing. Well, hanggat hindi ho mapapalitan yung ating constitution, yung provision na yan, na 2/3 of all members to convict, of the Senate to convict, yun ang masusunod. At hanggat hindi naglalabas ng desisyon o interpretasyon ang Supreme Court sa isang valid case na idudulog sa kanila, yung simple wording ng constitution ang masusunod. Pero pwede rin yan, kagaya ng ginawa niya sa Avellino versus Cuenco, kung merong idudulog na petition sa Supreme Court, baka maging practical din sila at interpret nila na 2/3 ng natitirang pwedeng bumoto. Kasi nga naman, very illogical, no? And very ironic yung pangyayari. But so far, yun ho kasi ang sinasabi ng konstitusyon. So yung ating saligang batas, yun ho ang mamamayani. Yung ang iaasahan natin diyan baka dadalhin sa Supreme Court, pero ang problema naman sa Supreme Court, mabagal magdesisyon mapepending yung gawain sa kung mabagal din ang desisyonan nito. Opo, so as it is, Attorney Cayosa, hindi applicable yung desisyon sa Avellino versus Cuenco dun sa usapin naman kung saan ibabangga ang 2/3. Yung 2/3 na threshold, ibabangga talaga yon, i-interpret talaga yon batay sa provision ng konstitusyon, hindi doon by implication sa desisyon ng Avellino versus Cuenco. Maaaring gamitin similar reasoning doon sa Avellino versus Cuenco. Kaya lang, kung titignan kasi natin yung dalawang kaso na ito, iba ito, impeachment court ito, impeachment ito, at saka qualified majority ang kinakailangan. Ito, yung Avellino versus Cuenco, room lang ho, at saka pagpapalit ng liderato. So, hindi ganun kabigat. Ito ko kasi pagtatanggal sa isang mataas na opisyal na meron ding sariling mandato na botohan din siya. So, ang intention talaga ng Constitution, qualified majority. So, maaring kung pag-interpret ng Supreme Court, maaaring sabi nila, di qualified majority nung natitira. Pwede rin naman yun. That's reasonable. But unless that is done by Supreme Court in a case, in a valid case brought before it, we go back to the wording of the Constitution.
two-thirds ng all members, two-thirds ng 24. Opo. So mas mabigat po 'yun, ano? Ibig sabihin, mukhang walang kawala doon. 'Yun talaga ang masusunod kahit kahit suspended yung isang senador at yung isa naman ay nagtatago, sa 24 pa rin na bilang ibabangga ang two-thirds. Tama ho. We cannot simply do away with the wording of the Constitution dahil by analogy ina-apply natin yung unang jurisprudence. Hindi kasi ho eksaktong parehong sitwasyon. Opo. Sige po, attorney. Mukhang nagagalit na po yung mga aso mo. Tapusin na po natin ang guguto. Thank you, attorney. Tropical mango roast, a delicious way